Good morning everyone. It's Sunday once again. At syempre narito tayo sa studio ng DWBL. Gusto lang natin batiin si Tonet. A very happy birthday. Hi Tonet. Happy birthday Tonet. Ayan. Birthday po niya ngayon at sayang hindi ako nakapagbaon eh. Tuloy kaming handa. Ayan. But anyway, Tonet batiin mo muna. Ito po yung ating birthday celebrant. Ayan, Tonet. Hello po. Ayan. Diba? Ang dilim natin. Ang dilim. Walang ilaw. Ba't ganitong ilaw sa sa inyong lugar? Dito ka, lumapit ka sa akin. 220 naman po yan. Ayan. Ganda ko pala. Oo naman. Para tayong sister lang. Pinaghalong coffee, white and black. Hindi. Ang cute-cute mo nga eh. Diba? Ayan si Tonet. Siya nga pala may pa-birthday ka na pa rin pala sa akin. Ito, suot ko ng yung pieces. Hayaan mo sa susunod may baon pa ako. Diba? Ang ganda-ganda. Kaya sinuot ko talaga ito kasi nagustuhan ko. At saka hindi mainit. Presko sa Tonet, gusto ko palang sabihin sa'yo. Yung umatanda ko ng health forum. Yung palang diabetes, hindi raw talaga nagagamot. Pero pre-prevent. Ibig sabihin, nakokontrol. So, kung ano daw yung mga binilin sa'yo ng doktor na huwag mo kainin to, huwag mo gawin to, sundin mo yun. Pero ang diabetes, once na nagkaroon ka na, kahit sino pa rin hindi na naku-cure yun. Wala daw talagang gamot. So, ngayon, kailangan, sinusunod mo ba? Yung mga payo ng doktor. Yan. Kasi una-una, tinanong ko yun para sa iyo eh. Kasi may mga ilan akong mga write-up sa Bloggers Association of the Philippines. Dinidiscussion tungkol dun sa diabetes. At kapag ang mga doktor, binola ka, sabihin, merong stem cell for diabetes ngayon, huwag ka daw maniwala. Hindi totoo yan. Hindi pa. Pero ang dami ko nakikita sa labas. Yung nagpe-pretend na pwede raw sa diabetes, pwede daw sa ganun. Pero hindi pala pwede yun. Ngayon, sa kaalaman ng mga friends natin, gusto ko lang ipaliwanag na ang pag-aaral tungkol sa stem cell of diabetes ay nasa stage 2 pa lang. Ibig palang sabihin ng stage 2, pinag-aaralan pa lang para sa hayop. At hindi pa raw pwedeng gamitin sa tao. Di ba? Kaya sabi ko nga, mabuti na lang at naagapan kasi napakarami ng mga kaibigan natin na nagpapa-stem cell dahil sa diabetes. Ayan. So, ibig sabihin, kung sakali daw, halimbawa, meron daw isang pag-aaral na kinuha ka ng doktor para sabihin ito, stem cell to para sa diabetes na to. Pag pinag-practicean ka, hindi ka dapat magbabayad. Libre dapat yun. Siyempre, no? Kasi nga yung ibang ginagawa, nagbabayad pa sila, di ba? Kagaya si Attorney Charito Planos, kaya lang, ayoko na lang magsalita Kasi ang dami na rin yung mga patotoo, di ba? Ang sa akin lang naman, yun yung pagkakilala niya dun sa nag-i-stem cell sa kanya. Pero bumabayad siya. Yun nga lang, hindi naman kamahalan. Kasi ang sabi niya, per session daw, 3,000 nang binabayad niya. Para sa isang katulad ko na mahirap lang yung 3,000, napakalaking halaga na sa akin yun. Isa akong diabetes, no? Marami na akong gamot na mabibili yun na kahit sasabihin na hindi napapagaling, pero nakikure naman. Yan. Kaya nga, ang sa akin lang, sa mga kababayan natin na wala pang diabetes, mag-ingat na lang. Ingat. Pero alam mo, kahit sa akin, hindi ko rin alam paano mag-ingat. Di ba? Kasi kagaya mo, maaring hindi mo rin alam kung saan nagmula yung diabetes mo, di ba? Siyempre, normal ang buhay. Kain ka lang ng gusto mo, kain lang na kahit ano. Pero ang sabi sa akin ng mother ko, ang diabetes daw talaga, makukuha daw po talaga yan sa mga kinakain natin. Kasi, kapag hindi tayo siyempre, bata pa ako, hindi ko alam, masarap kumain, wala sa probinsya, alam mo naman sa probinsya, puro mga natural food lang yan. Minsan lang kami makakain ng mga kung tsokolate, cake na yan, pero nung napunta ako sa Maynila, hindi ko napigilan, ayun. Sabi sa akin ng nanay ko, pag nasa edad ka na ng 27 pataas, dyan mo mararamdaman yan. So, naniwala naman ko dahil nagkatotoo nga.
Kaya ako, Ayun. nag-iingat na rin po ako. Oo.